Tay, wag na po kayong magtinda ng gulay sa palengke. Ipahinga nyo na lamang po ang inyong katawan. Mataas po kasi ang lagnat ninyo. Ako na lang po ang bahalang magtinda. Naku, hindi ako pwedeng tumigil anak. Alam mo naman kailangan natin kumita ng pera para pambili natin ng gamot ng iyong ina. Pero lalo naman po kaming mahihirapan kung pati po kayo'y magkakasakit. Sabi po kasi ni Lolo Beboy na pwede naman pong bukas na lang natin itinda ang mga gulay. Ngayon lang to. Kailangang may hatid ang mga gulay sa palengke. Hindi to pwede matagalan. Mabubulak ang ating paninda. Wala tayong ibabayad sa pagrenta ng kariton. Pero tay… Anak, wala nang pero-pero. Lakasan mo na lang mga pagtulak sa kariton. Mas mahihirapan tayo kung mabababad ang mga gulay sa init ng araw. Isa pa, kailangan nating maubos to para may pangbayad tayo kay Tatang Beboy. Nagtataka lang po ako, tay. Bakit po sa tuwing kumukuha tayo ng paninda kay Lolo Beboy, ako lagi po ang ipinapakausap ninyo? Hindi po ba kayo nag-uusap? Naku, hindi na kailangan. Sapat na ang tulong ko sa pamamagitan ng pag-aangkat ng gulay sa kanya. Huwag na nga maraming tanong. Tayo na, baka lalo tayong tanghaliin. Ang 11 taong gulang na si Obet ay matyagang tumutulong kay Mang Rolly para maglako ng mga panindang gulay na inaangkat naman nila sa matandang si Lolo Beboy, isang mahusay na albularyong antingero sa kanilang lugar. Ang ina naman niyang si Aling Tere ay matagal nang nakaratay sa banig dahil sa malubang sakit nito sa baga. Hindi na nakapag-aral si Obet dahil kapos sila sa pinansyal. Idagdag pa ang malayong lakarin papunta sa kanilang eskwelahan. Kaya't napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Tumutulong na lamang siya sa kanyang ama na ang kinikita naman nila ay kulang pa sa pambili ng gamot ng kanyang ina. Bukod sa pagiging tindero ay mangangaso rin si Mang Rolly. Ang nahuhuli naman ito ay dinadala nila sa palengke o di kaya naman ay sa bahay ni Kapitan Baldo. Mahilig kasi ito sa mga karne ng hayop na natatagpuan sa kagubatan. Tay, magpahinga na po muna kayo. Kanina pa po tayong nagtutulak ng kariton. Pero wala pa pong nabili sa atin. Lahat sila nakatingin ng masama sa gulay. Halatang iniiwasan po nila tayo. Bakit po kaya, tay? Huwag mo na lamang silang pansinin. Sanay na ako sa klase ng kanilang mga tingin. Madalas sila tayong inaalipusta. Marangal naman ang hanap buhay natin eh. Kaya ano bang kinakatakot mo? Isa pa, hindi silang nagpapakain sa atin. Hindi tayo nanghihingi sa kanila. Hindi po ako natatakot, tay. Nagdududa lang po ako sa mga ikinikilos nila. Kung makatingin po kasi sila sa atin, para tayong kakainin ng buhay. Muling pinagmasdan ni Obet ang kahina-hinalang kilos ng mga tao sa gitna ng palengke. Dinaanan at nilampasan lamang ang kanilang paninda na para bang may nakakahawa silang sakit. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang magsimulang lumapit ang ilang mga kalalakihan sa kanilang kinaroroonan. Isang maskuladong lalaki ang bigla na lamang binuhat ang kanilang kariton saka itinaob sa gitna ng kalsada. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Baka sa mga mukha nila ang kasiyahan nang makitang gumulong ang kanilang panindang gulay sa lupa. Bagay na hindi nagustuhan ni Obet. Ang sama nyo! Nagtatrabaho kami ng marangal! Bakit nyo tinapon ang paninda naming gulay? Pabayaan mo sila, Obet. Halika, tulungan mo kong damputin yung mga gumulong na sayote at patatas. Mali po ito, tay. Pababayaan niyo po bang gawin nila sa atin to? Hindi niyo man lang po ba ipagtatanggol ang sarili niyo? Dahil hindi kailangan. Sige na, pulutin natin yung mga gulay na pwede pa nating maibenta. Huwag mo na silang intindihin. Ang malaga, hindi nasira ang ating kariton. Yumuko si Mang Rolly para damputin ang mga nagkalat na gulay sa kalsada. Kaya wala nang nagawa si Obet kundi tulungan ang kanyang ama. Dala ng matinding awa, pumatak ang luha sa kanyang mga mata habang naririnig ang malalakas na tawanan ng mga taong nakapalibot sa kanila. Pero hindi pa raw natapos ang paghihirap dahil ilan sa mga kababaihang nagtitinda
Walang awa silang sinabuyan ng asin. Ipinagsisigawan ng mga tao na aswang daw sila ng kanyang ama. Hindi pa nasiyahan ng mga kalalakihan. Dumampot ang mga ito ng kahoy habang walang tigil nilang pinag-ahampas ang kanilang kariton hanggang sa ito ay masira. Tama na po! Maawa kayo kay tatay! Hindi kami aswang! Nakikiusap po ako! Wala po kaming ginagawang masama! Nagtitinda lang po kami ng gulay! Pabayaan mo sila, Obet. Huwag natin silang patulan. Hindi tayo aswang, tay! Bakit nila tayo pinagbibintangang aswang? Kung hindi totoo, huwag natin silang patulan. Hindi natin kailangang magpakahalimaw katulad nila. Nang dahil sa sinabi ni Mang Rolly, mas lalong nagalit ang mga tao. Tuluyan na nilang pinagsisipa ang mga paninda ni Obet at Mang Rolly. Nang dumating si Kapitan Baldo kasama ang mga tanod nito, saka lamang naawat ang sumisigaw ng mga tao. Wala ring tigil ang mga kababaryo nila sa pagsaboy sa kanila ng asin. Pinagpipilitan nilang pamilya sila ng mga aswang. Pinispisan ni Obet ang mga dumikit na asin sa kasuotan nila. Pinunasan din niya ang kanyang mga luha at isa-isang tinignan ng mga taong nakapalibot sa kanila. Tinandaan niya ang mga mukha ng mga nanakit sa kanyang ama. Pero ang mas ikinatakot ni Obet nang biglang magsalita si Kapitan Baldo. Bilisan nyo, maraming mga tao nagpunta sa bahay nyo para parusahan si Tere. Kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Ha? Parusa? Parusa saan? Anong ginawa nila sa asawa ko? Wala nang oras para dyan. Tumakbo na kayo. Iligtas nyo si Tere. Parang mababaliw sa takot si Obet nang marinig niya ang mga sinabi ni Kapitan Baldo sa kanyang ama. Baka sa mukha ni Mang Rolly ang matinding pag-aalala. Kaya't mabilis silang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Naiwan ang mga nagkalat nilang gulay sa kalsada. Habang tumatakbo ay wala ring tigil sa pagdarasal ang kanyang ama. Nasana'y walang nangyaring masama sa kanyang ina. Naririnig niya ang malalakas na tibok ng kanyang puso. Habang pilit na nilalakihan ang mga hakbang ng paa sa pagtakbo. Hinabol na lamang niya ng tanawang likod ng kanyang ama na halos malayo na ang agwat sa kanya. Tay, ano po bang nangyayari? Bilisan mo, anak. Baka hindi na natin abutang buhay ang nanay mo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Huwag niyo pong pabayaan mapahamak ang asawa ko. Mas lalong nagmadali si Obet sa pagtakbo para maabutan ang kanyang ama. Dahil mataas ang lagnat nito, bahagya na itong namumutla at nanginginig ang tuhod. Gusto niyang isipin na sana panaginip niya lamang ang mga nangyayari para bukas pagkagising niya ay wala na ang takot na nararamdaman niya. Ilang minutong tinakbo nila ang lubak-lubak na daan ng kalsada. Papasok sa malawak na gubat kung saan sa gitnang kakahuyan sila nakatira. Pero iilang hakbang na lang sana bago makarating sa kanilang tahanan nang makasalubong nila ang mga kalalakihang may mga dalang sibat. Sa dulo nun ay may mga bahid na ng dugo. At ang mga suloy halatang kapapatay lamang ng apoy dahil umuusok pa ang dulo nito. Inuwelihan kagad ng kanyang ama ang unang lalaking humarap sa kanila. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Nasaan si Tere? Mga hayop kayo! Masahol pa kayo sa halimaw! Ang dugo nasa dulo ng inyong sibat! Duguin ang asawa ko! Sumagot ka! Imbis sumagot ay itinulak ng lalaki si Mang Rolly. Sabay pagsaboy ng mga asin sa kanila. Nang makita ng mga tao na hindi sila nasasaktan ay tahimik itong umalis sa kanilang harapan. Habang si Mang Rolly ay parang mababaliw sa nangyayari. Umiiyak sa galit na nilapitan ni Obet ang kanyang amang nakaupo sa damuhan. Malakas ang hagulgol ng iyak habang isinisigaw ang pangalan ni Aling Tere. Tay,
Pinatay ba nila si nanay? Puntahan natin ang iyong ina. Diyos ko, sana hindi ito totoo. Buhay pa ang asawa ko. Sana nagkamali na ako ng pagkakaintindi. Inalalayan ni Obed si Mang Rolly na tumayo. Halata sa kilos ng kanyang ama ang kawalan ng pag-asa na buhay pa ang kanyang ina. Ilang saglit pa ang lumipas. Sa wakas ay narating nila ang kanilang tirahan na. Mula sa labas ng bakuran ay nakita na nilang tinutupok ng apoy ang kanilang kubo. Mahirap nang pasukin dahil umabot na ang apoy hanggang sa bubong. Napaluhod sa lupa ang kanyang ama habang nakapikit ang mga matang ayaw makita ang nangyayari sa bahay. Habang si Obed ay parang pinupunit ng kanyang kalamnan sa matinding galit niya sa mga taong sumunog ng kanilang tahanan. Ang malalakas na sigaw ng kanyang ama ay nagmistulang patalim na tumutusok sa puso niya. Walang kasing sakit at hindi maipaliwanag ang kirot na nararamdaman niya. Hanggang maagaw ng kanyang mga mata ang atensyon sa telang may bahid ng dugo. Panyo yun ng kanyang ina. Nakalapat sa lupa. Kaya alam niyang patay na si Aling Tere. Inay! Patawarin niyo po kami, hindi namin kayo nailigtas. Magbabayaran nila ito. Gaganti ako, Nay. Tay, ang panyo po ni Nanay may dugo. Patay na siya, Tay. Hindi pa siya patay. Hindi ito totoo. Buhay pa ang asawa ko. Gaganti ako sa ginawa nila. Hindi ka gaganti, anak. Kahit ano pang gawin mo, hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng iyong ina. Hindi niyo ako katulad, Tay. Bibigyan ko ng hustisya ang nangyari kay Nanay. Hindi na sila naawa. May sakit ang inay, pero pinatay nila. Pagbabayaran nila ito, Tay. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago mga nangyari. Sa mata ng mga tao, isa tayong mga aswang na dapat patayin. Bakit kayo ganyan, Tay? Wala man lang ba kayong gagawin para kay Nanay? Duwag kayo, Tay! Iniingatan lang kita. Duwag na akong duwag. Pero hindi ko hayaan mapahamak ka. Kaya hindi natin kailangang gumante. Ngayon alam ko na ang pakiramdam. Kung gaano kasakit para sa isang amang mamatayan ng asawa. Na ang tingin ng anak sa iyo ay isang duwag at walang silbing ama. Dala ng matinding bugso ng damdamin, pinagsusuntok ni Obed ang lupa hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang sakit mula sa kanyang sugat. Saka lang siya inawat ni Mang Rolly. Dahil umaagos na ang kanyang dugo sa kamao, saka lamang nabawasan ang galit niya. Habang pigil-pigil ng kanyang ama ang mga kamay niya. Malapit nang dumilim ang paligid. Saan na sila titira? Paano pa niya ipagluluksa ang kanyang ina kung kasama na itong naabo sa bahay nila? Tama na, anak. Huwag mong saktan ang sarili mo. Tayo na. Umalis na tayo rito. Si Nanay po! Wala na po si Nanay! Anak, tanggapin na lang natin ang katotohanan na wala na siya. Hindi ko po matatanggap! Kahit na kailan, hindi ko kakalimutan ang araw na to! Muling pumatak ang luha sa mga mata ni Obed. Masamang-masama ang loob niya.
maging sa kanyang ama na wala man lang ginawa para sa kanyang ina. Dahil hindi niya nakayanan ng sakit, biglang dumilim ang kanyang paligid. Boses na lamang ni Mang Rolly ang kanyang naririnig na tumatawag sa pangalan niya bago siya hinila ng antok. Sa malalim na pagkakatulog ni Obet ay nagising siya sa matalas sa pagkakatusok ng damo sa kanyang likuran. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nahagip ng kanyang paningin ang natutulog niyang ama, habang siya naman ay nakahiga sa hita nito. Kaawa-awa ang itsura ni Mang Rolly. Habang nakasandal ito sa malaking puno, bakas sa mukha nito ang lungkot. Maingat siyang bumangon at inilinga ang paningin sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Wala na sila sa harapan ng kanilang nasusunog na bahay. Muling nanariwa ang mapait na sinapit ng kanyang ina. Kaya napahagulgulo naman siya ng iyak. Dahilan para tuluyang magising ang kanyang ama. Talagang wala na po si nanay, tatay. Patay na po talaga ang aking ina. Hindi lang pala isang panaginip ang mga nangyari. Pinatay nila ang nanay ko. Sa gitna ng pag-iyak ni Obet, ay wala nang nagawa si Mang Rolly kundi ang yakapin na lamang siya ng mahigpit. Pagkasabay silang napaiyak na hindi makapaniwalang pinatay ng taong bayan ng kanyang ina dahil sa isang paratang na hindi naman totoo. Pero natigil sila sa paghagulgula nang biglang umalingasaw ang mabahong amoy ng hangin sa paligid. Sumulpot sa kanilang harapan ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Bumitaw si Obet sa pagkakayakap sa kanyang ama at mabilis na napatayo. Ganun din si Mang Rolly. Tay, ano pong hayop ang nasa harapan natin? Bakit ganyan ang kanyang itsura? Malaki po ang kanyang mga pangil, mapula ang mga mata, at ang kanya pong mga kuko ay parang kuko ng isang agila. Para po siyang gutom na natatakam sa atin. Ang kanya pong bibig na halos umabot sa batok nito ay parang kasya pong buo nating ulo. Kung makakaya mong tumakbo ng mabilis, anak, gawin mo. Hindi yan hayop, kundi isang aswang. Isang totoong halimaw na pumapatay ng mga kabaryo natin, maging sa mga alagang hayop ng mga taga rito. Kung ganun, siya po ang totoong aswang at sa atin ibinintang ang kasalanan niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang sinugod ni Obet ang naangising halimaw. Tumutulo pa ang malapot nitong laway, amoy na bubulok na laman ng tao. Mas lalo lamang natuwa ang nilalang sa paglapit ni Obet. Huli na para mapigilan siya ng kanyang ama. Nagawa niyang kagatin ang braso ng aswang. Napasigaw ito sa sakit at dinakot ng kamay nito ang kanyang ulo. Ubod lakas nitong kinagat ang balikat ni Obet. Gumuhit ang sakit sa pagbaon ng pangil nito sa kanyang laman. Sumugod na rin si Mang Rolly at pinagsusuntok nito ang katawan ng halimaw. Pero magkasabay silang nanlaki ang mga mata nang sa pagbitaw ng kagat sa balikat ni Obet ay bigla itong nagsapusa. Mas mabangis na malaki ang mga ngipin. Isang malaking nilalang na kung hindi siya nagkakamali ay parang isang uri ng alamid na halos kasing taas niya. Bumagsak si Obet sa lupa nang bitiwan siya nito. Napaigik siya sa sobrang sakit nang tumama ang sugat niya sa matalas na batong nakabaon sa lupa. Tumayo ka, anak. Bilisan mo. Kailangan natin tumakbo. Masyado siyang malakas. Tay, sobra pong sakit ng sugat ko. Anong klaseng nilalang siya, Tay? Hindi na nasagot ni Mang Rolly ang tanong ni Obet dahil bigla itong umangat sa lupa. Nakita niyang bumagsak sa damuhan ng kanyang ama.
Nakangiwi ang mukha dahil sa masakit na pagtama ng likod nito sa malaking puno ng nara. Habang ang umataking aswang dito ay nakatingin sa kanya habang nakangisi. Tay! Anak! Anak, tumakbo ka na! Iligtas mong sarili mo! Pabayaan mo na ako! Hindi po kita iiwan dito, Tay! Tara na po! Huwag po kayong sumuko! Namimilog ang mga mata ni Obet habang hinihila ang braso ng kanyang ama. Inalalayan niya itong tumayo. Halos manginig ang kanyang tuhod nang makita niya ang unti-unting paghakbang ng halimaw papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kulang na lamang ay buhati ni Obet ang kanyang ama, makatakas lamang sa aswang. Umalingaw-ngaw ang boses halimaw nito sa gitna ng kakahuyan. Dahilan para ang mga natutulog na mga ibon panggabi ay biglang nagliparan sa ere. Sa tulong ng mga nagulat na paniki ay bigla nitong pinagkaguluhan ng nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Galit na galit itong pinaghahablot ang mga paniki at isa-isang nilalantakan sa harap nila. Nakita rin niya kung paano ito nasasarapan sa kinakaing paniki. Para itong gutom na walang awang ipinapasok sa malaki nitong bibig ang kumakawag-kawag pang hayop. Nagkaroon sila ng pagkakataon para tumakas. Hila ang kanyang kamay ay mabilis nilang tinakbo ang madilim na bahagi ng kakahuyan. Pero naramdaman din ni Obet ang paghabol sa kanila ng halimaw. Bumabao na matutulis na kahoy sa kanyang talampakan dahil sa pagtakbo nila sa madilim na gubat. Halos magpaekis-ekis sila ng daan, makalayo lamang sa lugar na yon. Bilisin mo pa ang pagtakbo, anak! Kailangan nating makatakas! Diyos ko, iligtas niyo po kami! Tay, masakit na po ang paa ko dahil sa sugat ko sa talampakan. Kapag tumatakbo tayo ay mas lalo pong bumabaon ng kahoy sa paa ko. Tay, ang sakit na po, hindi ko na kaya. Pero hindi tayo pwedeng huminto rito. Nariyan na siya, anak! Takbo! Sa biglang paghila ni Mang Rolly sa kamay ni Obet ay nawalan siya ng balanse. Pasadsad siyang nadapa sa lupa. Namimilipid siya sa matinding sakit ng nagasgas niyang tuhod. Babalikan sana siya ng kanyang ama, pero huminto ito sa paglapit. Sa paglingon niya sa kanyang likurada ay nakatayo ang nakangising halimaw. Isang mukhang pusa na may nakalitaw na 4 na pangil sa bibig nito. Dahil sa masakit na ring balikat ni Obet, wala siyang nagawa kundi ang hintay na lamang ang pag-atake ng aswang. Sa paglundag ng halimaw papunta sa kanyang kinauupuan, ay napapikit na lamang ang kanyang mga mata. Tumayo ka, anak! Tumakbo ka na! Pagmulat ng mga mata ni Obet ay nakita niyang pigil-pigil ng kanyang ama ang bibig ng malapusang aswang. Nakita rin niya ang pagpatak ng dugo mula sa bumaong pangil ng halimaw sa kamay ng kanyang ama. Iwinasiwas nito si Mang Rolly habang malakas ang pag-angil. Nagulat si Obet nang biglang tumakbo papalayo ang aswang. Tangay ang kanyang ama. Nawala ito sa paningin niya. Saka lamang siya nakasigaw. Tay! Kahit anong gawing paghabol ni Obet sa nakalayong halimaw, ay wala na siyang nakitang bakas ng malaking pusa. Nagpalinga-linga siya sa paligid at sinundan ng mga patak ng dugo sa lupa. Nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa matinding pag-aalala para sa kanyang ama. Walang kasiguraduhang tinakbo niya ang kakahuyan. Sinasagasaan niyang matataas na halamang gubat. Mahanap lamang ang ama. Pero nabigo siya, kaya't malakas na napahagulgol ng iyak si Obet. Tay! Nasaan ka, Tay? Ang madilim na gubat ang naging saksi sa paghihirap ng kalooban ni Obet. Parang bingi ang paligid sa malakas na pagtawag niya sa kanyang ama. Hindi niya alam kung nakaligtas ba si Mang Rolly o kung namatay na ito gawa ng aswang.
Mas lalo pang lumakas ang paghagulgol niya ng iyak. Kaya naman nakuha niya ang atensyon ni Lolo Beboy na nagtatali ng mga gulay sa maliit na kubo nito. Kumaluskos ang paligid. Nakita ni Obet ang pagsulpot na may 70 taong gulang na si Lolo Beboy. Sukbit ang itak nito sa bewang na nagmamadaling lumapit sa kanya. Kilala niya ang matanda dahil dito sila kumukuha ng panindang gulay. Nag-aalalang nayakap siya nito na lalong nagpalakas ng kanyang pag-iyak. Anong ginagawa mo rito? Nasa si Rolly? Dinala po siya ng halimaw na kumagat sa balikat ko. Tulungan po natin si Tatay Lolo. Nakikiusap po ako. Diyos ko, malalim nga ang sugat mo sa katawan. Kung may aswang sa gubat na ito, kailangan na muna nating umalis sa lugar na ito. Paano po ang tatay ko, Lolo? Namatay na rin po ang nanay ko. Tapos si tatay po dinala ng malaking pusa. Saan ko na po siya hahanapin? Tayo na. Umalis na tayo rito. Sana'y makaligtas ang iyong ama. Diyos ko, tulungan niyo po si Rolly. Wala nang nagawa si Obet nang hawakan siya ni Lolo Beboy sa kanyang kamay para umalis sa gitna ng gubat. Ilang saglit lang ang lumipas. Sa pagmamadali niyang humakbang ay bigla naman silang nagkahiwalay ng matanda. Napasubsob si Lolo Beboy sa damuhan nang luksuan sila ng isang kulay abong malaking pusa. Sa mismong gitna nila humarap ang halimaw na may kakaibang ngisi. Para itong nauulol na aso nang makita ang kanyang sugat sa balikat. Napansin niyang nakabangon na ang matanda mula sa pagkakabagsak nito sa lupa. Hinugot nito ang nakasukbit na itak sa bewang nito. Saka sumirko sa ere na lumagpak sa mismong harapan niya. Sa edad ng matanda ay humanga siya sa taglay na liksi ng katawan nito. Subukan mong lumapit! Kung hindi bubutasin ko ang tiyan mo! Sa wakas, nakaharap ko rin ang halimaw na pumatay sa asawa ko at mga anak ko. Hinding-hindi ka na makakatakas! Hindi po ang nilalang na yan ang tumangay sa aking ama, Lolo. Isang malaking pusa na kulay itim ang balahibo. Alam ko, dahil hindi lang nag-iisa ang aswang na Almayda. Isang uri ng nilalang na kumakain ng mga taong may sakit o malapit ng mamatay. Malakas ang kanilang pangamoy na kayang malaman kung ilang araw na lamang natitirang buhay ng kanilang biktima. Mapanganib sila. Kaya nilang magpalit ang anyo bilang isang malaking alamid o kamag-anak ng pusa. Makikilala mo lamang na aswang sila dahil sa namumula nilang mga mata. Lolo, papatayin niya po tayo! Mas lalong gumapang ang takot sa dibdib ni Obet nang dumating pa ang isang malaking pusa. Kulay puti na higit na mas malaki kaysa sa nauna. Pero nanatili lang itong nakatayo mula sa malayo na parang pinapanood lamang sila. Hindi nagpatalo ang matanda. Maliksi itong kumilos para tagain sa likod ang kulay abong pusa. Parang kidlat na nagpalipat-lipat ang matanda sa bawat puno. Iniikutan ni Lolo Beboy ang nilalang habang bawat lapit ay nakakataga sa katawan ng aswang. Malakas ang naging pag-ingaw ng Almayda dahil sa mga sugat na nililikha ng itak ng matanda. Mas lalong nagalit ang halimaw. Mataas ang talon ng ito ay sumugod kay Lolo Beboy. Pero sa pagpihit ng matanda ay nasakyan nito ang kulay abong aswang sa likod. Kitang-kita ni Obet ang malakas na pagsaksak ni Lolo Beboy sa batok ng aswang. Kasamang bumagsak sa lupa ang matanda na agad ding nakabangon. Sa pagbawi nito ng tayo ay walang kahirap-hirap na winakwak nito ang tiyan ng Almayda. Habang ang kulay puting malaking pusa ay humakbang patras at tumakbo papalayo sa kanila. Pumasok ito sa kakahuyan sa kanawala sa kanyang paningin. Nilapitan ni Obet si Lolo Beboy na patuloy pa rin sa pagtataga sa katawan ng nakahandusay na nilalang sa lupa. Bakas ang galit sa mukha nito dahil sa narinig niyang pinatay nito ang pamilya na matanda.
Namumula ang mga matang napatingin sa kanya si Lolo Beboy bago muling isinilid ang itak sa kaluban nito. Tayo na. Pagkatapos kong mapatay ang halimaw na ito, magsisilbi na itong babala sa kanila para hindi na bumalik sa lugar na ito. Paano po si tatay? Kailangan munang magamot ang sugat mo. Alam mo bang may laso ng kagat ng mga almayda? Wala na po akong pakialam, Lolo. Ang mahalaga po, makita ko ang aking ama. Kung ligtas po ba siya o patay na? Pero wala rin akong pakialam sa iyo kung matigas ang ulo mo. Ang iniisip ko lang kaligtasan mo. Kapag pinabayaan mo ang laso na kumalat sa dugo mo, magiging isa ka ring almayda. At higit na mas mapanganib ang mga biktimang may hawa ng aswang. Hindi nila napipigilan ang kanilang sarili. Gusto mo bang maging kauri nila? Iyak na lamang ang naitugon ni Obet. Bagay na mas lalong ikinagalit ni Lolo Beboy. Bawasan mo rin ang pagiging iyakin mo. Para kang hindi tunay na lalaki. Ang mga katulad mo, dapat mas lalong maging matapang. Bawal ang duwag. Bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ina. Maging ng iyong amang nawawala. Paano ka paasahan ng iyong pamilya kung ngayon pa lamang nagpapakita ka na ng kahinaan? Pinatay po ng ating kababaryo ang nanay ko! Hindi ako naniniwalang pinatay ng mga taong nanay mo. Malakas ang kutob kong nilapa muna ng halimaw ang iyong ina bago sa isinama sa sunog. Naniniwala akong may isang nilalang ang nasa likod ng mga nangyayaring ito. Walang iba kundi ang hari ng mga almayda. Kaya tayo na. Kailangan mo munang sumama sa akin. Naunang humakbang si Lolo Beboy bago sumunod sa paglalakad si Obet. Saka lamang niya naramdaman ang pagguhit ng kirot ng sugat sa kanyang talampakan. Nang itinaas niya ang sariling paa, ay tumulo pa ang dugo sa lupa. May sugat ka rin pala sa paa. Kumapit ka sa akin. Tiisin mo muna ang sakit. Lumapit si Lolo Beboy kay Obet. Saka inalalayan siyang maglakad. Naamoy niya ang mabahong singaw ng dugo sa katawan ng matanda habang nagsimulang humakbang ang mga paa. Paika-ika siya naglakad papunta sa bahay ni Lolo Beboy. Pagdating niya sa bahay ng matanda, ay sumalubong kagad sa kanya ang mabangong amoy ng bulaklak ng ilang-ilang. Diretso silang pumasok sa loob ng kubo nito. Pinaupo siya sa upuang yari sa kawayan. Saka nagmamadaling pumasok sa kwarto nito. Pagbalik ay may dalang malilit na mga bote at inilapag sa lumang lamesang nakaharap sa kanya. Kitang-kita ni Obet ang pagkulo ng likido sa loob ng bote. Talagang ganyan ang reaksyon ng langis sa mga taong may kagat ng aswang ng almayda. Akin na ang paa mo. Uunahin kong linisin ito gamit ang langis na may katas ng bulaklak ng ilang-ilang. Isusunod ko ang nangingitim mong sugat sa balikat. Paniguradong makakaranas ka ng kakaibang pakiramdam at lalagnating ka dahil sa lasong pumasok sa iyong katawan. Lolo, bakit po may mga aswang na almayda sa baryo ng Malipo? Anong uri po silang mga nilalang? Matagal na panahon ko nang sinisikap na puksain ang mga aswang na yan. Pero ang bilis nilang magparami. Para silang hindi nauubos. Kapag may namatay ng dahil sa kagat ng mga almayda, kailangan sunugin ang kanilang katawan para hindi na muling mabuhay at maging isang ganap na halimaw. Isa ang pamilya ko sa naging biktima ng mga aswang na yan. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin kung bakit nabuhay pa ako. At ngayon naman po ay ang aking mga magulang. Ang iyong mga magulang, lalo na si Rolly, ay may sakit. Kaya hindi malabong mangyari na matagal na kayo sinusundan ng mga aswang na yan. Malakas ang kanilang mga pangamoy. Alam nila kung kailan sila aatake. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa inyo sa gitna ng palengke. Ano mang nangyari? Bakit kayo sinabuyan ng asin? Pinagbintangan po nila kami ni tatay na aswang. Bakit hindi po alam ng mga tao ang tungkol sa mga aswang na almayda? At sa amin po binibintang ang pangbibiktima ng aswang. Hindi ko rin alam, Obet. Isa lamang ang mahalaga sa akin ngayon. Ang mapigilan na ang mas lumalakas na puwersa ng aswang. Patuloy silang nagpaparami ng kanilang lahi sa pamamagitan ng paghahanap ng mga taong nagkakasakit. Kaya po sa baryo natin, bawal lang may sakit. Pagkatapos gamutin ang mga sugat ni Obet,
ay pinainom naman siya ng matanda ng likidong may mabangong amoy na katulad ng bulaklak ng ilang-ilang. Inumin mo ito. Katas ng dilaw na luyang may hinalong dinikdik ng bulaklak ng ilang-ilang para hindi na kumalat ang lason sa katawan mo. Hahanapin natin si Rolly. Umaasa akong buhay pa ang iyong ama. Kaya maging matatag ka. Huwag ka magpapakita ng takot, maging ng kahinaan. Dahil sasamantalahin nila ang iyong kabataang isip. Lumaban ka para sa iyong buhay. Pagkainom ni Obet ng gamot, ay bigla siyang nakaramdam ng antok. Hindi niya mapigilan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Pero malinaw pa rin niyang naririnig ang boses ni Lolo Beboy. Maging ang mga sinasabi nito, pati na rin ang pagsuot nito ng kung anong bagay sa kanyang daliri. Malamig yun na masarap sa kanyang pakiramdam. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang liwanag sa kanyang paligid. Kinabukasan, pasado 10:00 na ng tanghali nang magising si Obet. Wala siyang kasama sa silid, pero nagkalat ang mga gamot sa kanyang tabi. Maging ang mga telang ginamit sa kanyang sugat ay may bahid pa ng dugo. Tumingin siya sa nakabukas na bintana, saka kinusot ng kamay ang kanyang mga mata. Pero sumagi sa kanyang balat ang malamig na singsing sa kanyang kanang hiniliit na daliri. Nagtatakang pinagmasdan niya ang suot na singsing. May kulay pulang bato ito sa gitna, na bahagya pang kumisilap nang tamaan ito ng liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Pumangon siya at bumaba ng katre. Maingat siyang naglakad papunta sa balkonahe. Nakita niyang abala sa pagtatali ng mga gulay na petsay ang matanda. Pero ang mas umagaw ng kanyang atensyon ay ang pagpapatak ni Lolo Beboy ng kulay berdeng likido sa bawat gulay na inilalagay nito sa basket. Nang maramdaman nito ang presensya niya, saglit itong tumigil sa ginagawa at tumingin sa kanya. Salamat naman at gising ka na. Kamusta ng pakiramdam mo? Alam mo bang tinakot mo ko kagabi? Tumitirik na ang mga mata mo at mataas din ang lagnat mo. Marami pong salamat sa pag-aalaga sa akin, Lolo. Napansin ko pong may ililalagay po kayong likido sa mga gulay. Natatandaan ko po na ganyang gulay din po ang madalas naming itinitinda ng aking ama. Ang gulay na ito ay may katas ng ilang-ilang na mabisang gamot kontra sa mga aswang. Ginagawa ko ito para protektahan ng mga tao laban sa hawa ng Almayda. Alam kong kaya nalabanan mo kagabi ang epekto ng laway ng Almayda ay dahil nakakain ka na rin ng gulay na may pangontra sa aswang. Kaya alam kong kung nakaligtas man ang iyong ama, hindi siya mahahawa sa kagat ng aswang. Ang singsing na ito, Lolo, ano po ang bagay na ito? Isang uri ng agimat na gawa sa bulaklak ng ilang-ilang. Kapag suot mo ang singsing, naku, magkakaroon ka ng kakaibang lakas, liksi ng katawan at talas sa pandinig, maging ng iyong paningin. Kaya mahihirapan silang saktan ka. May kakayahan din itong palakasin ang kahit anong sandatang gagamitin mo laban sa mga aswang. Kapag nasugatan mo sila, hindi sila basta-basta maghihilom at pahihirapan sila hanggat sila'y nabubuhay. Sa dami ng mga sinabi ng matanda kay Obet, nalaman niyang kaya malakas at mahusay makipaglaban si Lolo Beboy kagabi ay dahil may taglay itong agimat sa katawan. Kusang lalabas ang kapangyarihan ng agimat kapag naharap ka sa panganib. Lalo na kung makakabisa mo ang mga orasyon ng agimat. O kung kaya mo na maglakad, samahan mo akong pumunta sa palengke. Marami tayong masasagap na balita ron. Magbabaka sakali pa rin tayo na baka may nakakita kay Rolly. Iniayos muna ni Lolo Beboy ang mga gulay sa basket bago muling tumayo at kumuha ng itak. Itinali yun ng matanda sa bewang nito. Habang si Obet naman ay sinubukang maglakad at iniapak ang paa sa sahig na gawa sa kawayan. Hindi mo masyadong mararamdaman ang sakit ng iyong sugat kahit na gaano pa ito kalalim sa tulong ng agimat na gawa sa ilang-ilang. Magagawa mong kumilos nang hindi masyadong nasasaktan. Binigay ko sa iyo ang nag-iisang agimat na yan para gamitin mo sa kabutihan. Lalo na sa pagsugpo sa kasamaan ng mga aswang na umuubo sa mga biktimang may sakit.
madali nating silang matatalo kung mababantayan natin ang mga bahay ng mga taong may malulubhang sakit. Mahabang paliwanag ni Lolo Beboy kay Obet. Siya naman ay dinampot ang basket at sumama sa matanda sa paglalakad papunta sa palengke. Nang makarating sila sa gubat, kung saan nasunog ang kanilang tirahan, nakuyom na lamang niya ang kanyang kamao at malakas na nagngalit ang kanyang mga ngipin dahil sa tinitimping galit. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad sa kagubatan hanggang sapitin nila ang labasan patungo sa palengke. Pagdating nila sa gitnang baryo, ay makahulugang nagtitinginan ng mga tao sa kanila. Mula ulo hanggang paa, na parang mga umiiwas at nananatiling ang tingin sa kanya ay aswang. Hinarangan sila ng mga kalalakihang nanggulo sa kanila noon. Ito rin ang sumira ng kariton ng kanyang ama. Nagising ang galit sa dibdib ni Obet at hinarap ang mga lalaki. Wala kayong karapatang harangan kami sa aming dinaraanan. Para sa lahat ng palengking ito, umalis kayo sa harap namin. Huwag mo silang patulan. Makakasakit ka ng tao kapag nagpatalo ka sa galit mo. Natigil sa pagsasalita si Lolo Beboy nang bigla itong itulak ng matabang lalaki na humaharang sa kanilang dinaraanan. Gumapang ang galit at malakas na enerhiyang nagmumula sa kanyang suot na agimat. Sinugod niya ng sipa ang lalaki at magkakasunod na pinagsusuntok niya ang mukha nito gamit ang kaliwang kamay na may suot na singsing. Pumutok ang kilay ng kalaban at natumba ito sa lupa. Nakita ng mga taong naroon ang ginawa ni Obet. Sa kanya nilapitan ang nakaupong si Lolo Beboy sa lupa para sana alalayang tumayo. Pero may dumampot ng bato at ibinato yun sa nakatalikod na si Obet. Halos manlaki ang mga mata ni Obet sa sobrang pagtataka nang masalo niya ang bato sa kanyang kamay. Umikot siya sa ere at ibinatong pabalik ang batong hawak niya sa lalaking umatake sa kanya. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka habang pinagmamasdan ng dalawa niyang palad. Saktong dumating si Kapitan Baldo at pinahawakan siya sa mga tanod dito para pigilan ang pagwawala niya. Huwag niyong pipigilan si Obet kung ayaw niyo masaktan. Hindi siya ang nauna, kundi ang mga halangang kaluluwa ng mga lalaking to. Kaya kayo nasasaktan dahil nagpapa-apekto kayo sa mga paratang nila. Bitiwan niyo ang mga braso ko! Huwag niyo akong pilitin na pati kayo ilabanan ko! Ba't nawawala ka na yata ng galang Masyado ka nagmamalaki. Inaawat lang kita dahil tungkulin namin protekta ng mga tao na sasakupan ko. Kaya po ba pinabayaan yung mamatay ang nanay ko? Habang ang aking ama naman ay nawawala ng dahil sa kapabayaan ninyo. Wala po kayong kwentang, Kapitan. Palpak po ang inyong katwiran. Aswang ang mga magulang mo. Pati ikaw ay aswang rin. Alam namin pamilya kayo ng mga halimaw. Magpasalamat ka dahil kung hindi dahil sa akin, kasama ka nang namatay ng mga magulang mo. Kahit kailan, hindi ako magpapasalamat sa walang pakinabang na kapitan na katulad mo. Pakawalan niyo ang bata. Huwag niyo siyang saktan. Wala ba kayong mga puso? Pati si Obet ay pinapatulan niyo. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Kapitan Baldo na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Obet. Dala ng matinding galit, iwinaksi niya ang mahigpit na pagkakakapit sa kanyang mga braso ng kamay ng mga tanod. Saka pinakawalan niya ang suntok na tumama sa sikmura ng lalaki. Namilipit ito sa sakit at nagpagulong-gulong sa lupa habang yakap ang bahaging tinamaan ng suntok ni Obet. Bumakas ang takot sa mukha ni Kapitan Baldo. Ganun din ang matinding pag-aalala habang nakatingin kay Obet. Anong ginawa mo? Paano mong napatumba ang mga tanod ko mas malaki pa sa'yo? Isa sang halimaw mga kasama! Pambihirang lakas niya! Tama kayo! Halimaw ang batang ito! Nang mapansin ni Obet ang paglapit ng mga tao, mabilis niyang tinakbo ang kinaroroonan ni Lolo Beboy. Saka inalalayan nitong tumayo. Iniwan nila ang panindang gulay at tumakbo pabalik sa gubat para tumakas sa mga taong naghahandang sumugod sa kanila. Kanya-kanyang dala ng mga armas ang taong bayan at hinabol sila patungo sa kakahuyan
Habol ang hiningang tumakbo na rin si Lolo Beboy. Naalala ni Obet na kaya mahina ang matanda ay dahil hindi nito suot ang agimat. Hindi niya ito iniwan hanggang sa gitna ng kagubatan. Wala ka bang nararamdamang sakit sa sugat mo, Obet? Nagawa mong lumaban kanina. Nakita nila ang kakaiba mong lakas. Kaya lalo silang magdududang totoo ang kanilang hinala sa pamilya mo. Hindi na po masakit ang mga sugat ko, Lolo, sa tulong ng agimat nyo. Ang masakit po ay ang katotohanang natuklasan ko kanina. Matagal ko nang alam ang pagkagahama ni Kapitan. Akala ko po mabuting tao si Kapitan. Ang lalaking yun, Lolo. Peke siyang punong barangay na kunwaring may malasakit sa tao. Nakita ko kung paano niyang pasunurin ang mga ututong alipores niya, Lolo. Pati po kayo'y nadamay pa. Huwag mo kong alalahanin. Matagal na panahon nang walang silbi ang buhay ko. Sa pamamagitan nito, magawa ko man lang ang pakinabang ko sa pagtulong sa iyo. Nang kahit papano ay makabayad ako sa mga nagawa kong kasalanan. Tara na po, Lolo. Hindi sila tumitigil sa paghabol sa atin. Muli silang tumakbo papalayo sa mga tao. Nasilip pa ni Obet na may kanya-kanya ng hawak na sibat ang ilang mga kalalakihan. Itak naman sa mga babae. Desidido silang patayin ang dalawa sa pag-aakalang totoo silang aswang. Tiyempong malapit na namang magdilim ang paligid, kaya lalo silang nahihirapang pasukin ang kakahuyan. Ang akala nilang sigawan ng mga taong nagagalit ay napalitan ng panaghoy dahil inaatake na ang mga ito ng isang grupo ng mga aswang na Almayda. Huminto sa pagtakbo sina Lolo Beboy at Obet. Saka muling nagkatinginan. Parang kakaiba ang kanilang mga sigaw. Humihingi po ng tulong. Tara na, Lolo. Umalis na tayo dito. Kung aswang ang nakasagupa nila, mabuti na sa kanilang mamatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Dahil biktima rin sila ng maling paniniwala. Ang mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo, kung kinakailangang suklian mo ng kabutihan, ay gawin mo. Sa ganitong paraan natin sila may mumulat sa katotohanan. Tayo na. Bumalik tayo sa kanila. Ngayon mo gamitin ang kakayahan ng agimat sa paggawa ng kabutihan. Wala nang nagawa si Obet nang mabilis na tumakbo si Lolo Beboy pabalik sa kinaroroonan ng mga tao. Mula sa kanyang kinatatayuan ay dinig na dinig niya ang malalakas na sigawan ng taong bayan. Pagdating nga niya ay nakikipaglaban na si Lolo Beboy sa mga halimaw na walang awang kumakain sa laman ng mga kalalakihan. Nagkalat ang mga laman loob ng mga taong humahabol sa kanila kanina. Nakita niya ang matabang lalaking sumira sa kariton ng kanyang ama. Duguan itong gumagapang sa lupa habang humihingi ng tulong sa kanya. Tama ang matanda. Hindi niya dapat pairali ng galit sa mga tao. Mabilis niyang nilapitan ng lalaking nakadapa, saka hinila sa malaking puno at isinandal sa ugat. Dito lamang po kayo. Huwag na muna kayong gumalaw para hindi bumulwak ang dugo sa sugat niyo. Medyo malalim po ang tama sa iyong tiyan. Umiiyak itong tumango sa kanya na kahit hindi magsalita ang lalaki, ay nababasa niya sa mga mata nito ang labis na pasasalamat. Tumayo si Obet at dumampot ng sibat sa lupa. Tinakbo niya ang kinaroroonan ng mga taong nagsisigawan sa takot dahil napapalibutan ng mga aswang. Mataas siyang lumundag papunta sa gitna, sabay wasiwas ng kanyang sibat. Tumulong na rin si Lolo Beboy. Mag-ingat ka, Obet! Kapag nagsabay-sabay sila sa pag-atake sa'yo, mahihirapan ka! Dahil sa'yo, sandata! Naramdaman ni Obet ang paggapang ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Saktong papasugod sa kanya ang mga halimaw. Nang sa pag-ikot niya sa ere, ay sinaksak niya sa dibdib ang unang malaking pusa na nakita niya. Nilapitan niya isa-isa ang mga nakapalibot na aswang. Halos manlaki ang mga mata ng mga tao nang mapanood nila ang mabilis na pagkilos ni Obet. Nabitiwan ni Obet ang sibat na nakabaon sa likod ng kulay abong malaking pusa. Kaya inihagis sa kanya ni Lolo Beboy ang hawak nitong itak. Nang masalo niya ang armas,
ay isang bigwas agad na taga ang kanyang ginawa sa itim na pusang tumutulo pa ang laway habang sumusugod papalapit sa kanya. Bawat bitaw niya ng pag-atake sa mga Almayda ay isa-isang bumabagsak sa lupa ang mga nilalang. Nang makabawi ang mga tao sa pagkagulat, dumampot ang mga ito ng sibat at pinagtulungan nilang saksakin ang mga nakahandusay na aswang. Lolo Beboy, marami pa ang mga sugatan sa kanila. Ano pong gagawin natin? Mga kasama, ang mga sugatan tulungan ninyo. Alalayan sa pagtayo. Ang may malulubhang tama sa katawan, kailangan magamot natin sila. Maaari sila mahawa sa aswang na Almayda. Ang mga nasawi sa pag-atake ng mga halimaw, alamin nyo kami mga dating sakit. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, kailangan natin silang sunugin para hindi maging aswang katulad ng mga Almayda. Nakinig ang taong bayan sa lahat ng mga sinabi ni Lolo Beboy. Lahat din ay lumapit kay Obet para magpasalamat sa kanya. Baka sa mukha ng mga tao ang pagsisisi sa ginawa nila sa kanyang pamilya. Lahat ay humanga sa galing ni Obet sa pagkipaglaban sa mga aswang. Pero hindi niya maiwasang hindi malungkot habang nakikita niya ang kulay itim na malaking pusa na nakahiga sa lupa. Matatanda ang katulad nito ang kulay ng pusang tumangay sa kanyang ama. Tay, nasan ka na po ba? Nang malaman ng mga tao na hinahanap ni Obet ang ama, nangako ang mga ito na tutulong na rin sa paghahanap sa kanyang ama. Pagkatapos ng matinding labanan sa pagitan ng mga aswang at ni Obet, napatunayan niya ang bisa ng kanyang suot na agimat nang matagumpay niyang nagawa ang mga kakayahang sa panaginip niya lamang nararanasan. Naiwan silang nakatayo sa harap ng malaking puno ng nara habang tanaw ang mga papalayong tao pabalik sa kanilang mga tahanan. Sila naman ni Lolo Beboy ay umuwi na rin sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay naramdaman ni Obet na parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kakahuyan. Uminit din ang kanyang suot na singsing kaya napahinto siya sa paglalakad. Bakit? Para po kasing may mga nakasunod sa atin. Malakas ang kutob kung hindi pa po natin tuluyang nauubos ang mga aswang na Almayda. Talagang magmamatsyag sila sa bawat galaw natin. Lalo pat kung alam nilang marami ka nang napapatay sa mga kauri nila. Bilisan mo na ang paglalakad. Mas delikado kung mananatili pa tayo sa lugar na ito. Akma na sanang maglalakad sina Lolo Beboy at Obet nang marinig nila mula sa kakahuyan ang malakas na pag-angil ng isang malaking pusa. Lumitaw ang isang nilalang nakahawig ng taong lobo. Unti-unti itong nagbago ng anyo bilang isang halimaw na may nakakatakot na itsura. Mataas ang tenga na tayong-tayo na halos lumampas sa ulo nito. Mapupula ang mga matang may mabalahibong balat na ang bibig ay aabot na sa batok. Ngumisi itong parang nauulol na hayop. Pagbabayaran niyo ang pagpatay sa pamilya ko at sa mga kasamahan ko! Sinasabi ko na nga ba, at isa kang halimaw na nagtatago bilang isang tao. Malalaman din namin kung sino ka. Ikaw ang pagbabayarin ko sa pagpatay mo sa pamilya ko. Ganon din sa pagkamatay ng ina ni Obet. Yun ay kung papayagan ko ba kayong mabuhay. Pagkatapos ko kayong lapain ngayon. Ito na ang huling gabi na makikita ko kayong nakatayo sa harapan ko. Nasaan ang ama ko? Alam kong ikaw ang pumatay sa aking ina! Papatayin kita! Hindi na napigilan ni Obet ang kanyang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ng puluhan ng itak ni Lolo Beboy, saka sinugod ang nakatayong halimaw. Sumalubong ito ng pag-atake sa kanya. Sa pagtalon nito sa ere, ay bigla itong nagsaanyong pusa. Katulad ng isang halimaw, malakas itong umangil na parang isang nauulol na aso. Mabilis na nailaga ni Obet ang unang pag-atake ng aswang. Sa pag-ikot niya para gumanti rito, ay tinaga niya ito sa likod. Sumigaw ng malakas ang nag-iisang aswang, saka muling pumihit sa kanyang kinaroroonan.
Sa pag-atras ni Obet ay nawala ng balanse ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa. Sinamantala ng aswang ang pagkakahiga niya at mabilis itong lumundag sa kanyang kinaroroonan. Itinukod nito ang matatalas nitong kuko sa kanyang dibdib. Bumaon yun sa kanyang laman. Pero dahil may angking lakas ang kanyang mga kamay, sinuntok niya ito sa mukha. Umalis ka sa katawan ng batang yan! Halimaw ka! Ako ang harapin mo! Hetong sayo! Lolo, huwag kang lalapit, lumayo ka! Galit na galit si Lolo Beboy sa pagsugod sa kanilang kinaroroonan. Hinampas nito ng hawak na kahoy ang likod ng aswang na nasa ibabaw ng kanyang katawan. Pero naputo lamang ito. Umalis sa pagkakadagan sa kanyang tiyan ng Almayda. Binalingan nito ang napapatras na matanda. Pinilit niyang makatayo para pigilan ang aswang sa paglapit kay Lolo Beboy. Pero huli na ang lahat. Nakatalo na ito papunta sa matanda. Kitang-kita ni Obet kung papaanong bumaon ang pangil ng aswang sa braso ni Lolo Beboy. Lolo! Magbigay ka ng orasyon, magbibigay ng lakas sa agimat para magamit mo ng maayos ang itak. Wala ka nang magagawa, tanda! Sa wakas, makakatikim na ako ng dugo ng manunugis na antigero. Malaking karangalan ito sa akin na mapapatay kita ngayon! Mabilis na tumayo sa pagkakahiga si Obet. Lumapit siya kay Lolo Beboy na napapailaliman ng halimaw. Malakas niya itong sinipa, kaya tumihaya ang Almayda sa damuhan. Saktong itatarak niya na ang itak sa dibdib nito nang lumiwanag ang kanyang agimat. Gawin mo na! Bigkasin mo ang orasyon! Sambitin mong salitang Herimbeno Demures El Purom! Herimbeno Demures El Purom! Sabay malakas niyang itinarak ang itak sa nakahigang aswang. Pero nahawakan yun ng kalaban. Nagawang pigilan ng mga kamay nito ang kanyang sandata. Pero nakita niyang nasugatan ng aswang dahil sa dugong umagos sa talim. Bigla itong nagsaan yung halimaw na may kawangis na taong lobo. Malakas nitong kinagat ang kanyang kamay. Sa kasamaang palad ay tumalsik ang kanyang suot na singsinga sa gawin ni Lolo Beboy. Nakita niyang kinuha yon ng matanda. Indikasyon din yun ng pagkawala ng kanyang lakas at bilis. At muling paggapang ng kirot ng mga sugat niya sa katawan. Nanghihina siyang nagpahinga sa damuhan. Saka nakangising bumangon ng aswang at muling nagsalita. Malakas itong tumawa. Kung ganon, nasa singsing pala ang tapang mo. Humiram ka ng lakas sa bulok na agimat ng walang silbi mong alanay. Tagumpay! Isa itong tagumpay! Makakatikim na ako ng sariwang laman ng batang pakialamero! Patakbong lumapit kay Obet ang tuwang-tuwa na aswang at tinalon ang kinaroroonan niya. Sa pagbagsak nito sa kanyang katawan ay kakagati na sana siya sa kanyang leeg. Nang bigla itong tinalon ng malaking kulay puting pusa. Ang dalawang aswang ay nagpambuno sa damuhan. Nagpagulong-gulong ang mga ito sa halamang gubat. Habang si Obet ay bahagyang nakabangon. Wala na ang singsing sa kanyang daliri. Kaya nararamdaman niya na ang sakit ng kanyang katawan. Ang ipinagtataka niya ay ang pagsulpot ng puting pusa para kalabanin ang itim na aswang. Mas malaki pa sa kanya ang mga Almayda. Tumakbo si Lolo Beboy papalapit sa nakahigang si Obet. Itinayo siya ng matanda. Diyos ko, may sugat ka. Isuot mo litong agimat. Mabilis na isinuot ni Lolo Beboy ang singsing sa kanyang daliri. Pero hindi na nawala ang sakit. Naramdaman niya ang paghibot-hibot ng kanyang sugat. Hindi niya inalis ang tingin sa dalawang halimaw na nag-aaway. Lalo na nang makita niyang natatalo ang puting pusa.
Nakita ni Obet kung paano nakagat sa leeg ang malaking puting pusa. Bumulwak ang dugo sa leeg nito na sinakmal ng itim na halimaw. Umalingaw-ngawang sigaw ng pusang tumulong sa kanila. Pero malakas ang kulay itim na pusa. Nagawa nitong matalo ang isa pang kauri nito. Tutulungan ko po ang puting malaking pusa na tumulong sa atin, Lolo. Pero walang bisa ang agimat. Dahil sa sugat mo, mapapahama ka lang. Pero 2 beses ko na po siyang nakikitang tumutulong sa akin. Paano kung hindi naman talaga siya tumutulong at nakikipag-agawan lamang sa paglapa sa'yo? Kahit na may punto ang sinasabi ng matanda, pakiramdam ni Obet, mabuting nilalang ang pusang tumulong sa kanila. Nakahandusa ito sa lupa habang habol ang hininga. Akma na sana niyang lalapitan ito, pero hinarap siyang muli ng aswang. Hahakbang na sana ang halimaw para si Obet naman ang sakmalin nito. Biglang may lumipad na palaso at tumama sa dibdib ng halimaw. Nagmula yon sa kanilang likuran. Nilingon niya ang pinagmulan ng pana. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang amang nakatayo sa likuran nila. Hawak pa rin ito ang pana at may taling kulay puting tela ang braso nito. Naluluha siyang tumakbo papalapit sa kanyang ama. Bago pa niya napansin ang pagtakbo ng mabilis ng halimaw papalayo sa kanilang kinaroroonan. Tay, buhay ka! Buhay ang tatay ko! Lolo, buhay po si tatay! Salamat sa Diyos nakaligtas ka, Rolly. Sa awa po ng Diyos nakaligtas po ako sa mabangis na halimaw na umatake sa inyo. Sa tulong ng puting pusa na nasa damuhan, nagawa kong makaligtas. Marami akong naintindihan sa mga nangyari. Tayo na anak, lapitan natin ang mabuting Almayda. Sinulya pa nila ang kulay puting pusa na nakahiga sa lupa. Mabilis ang paghinga nito dahil sa malalim na kagat nito sa leeg. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila nang unti-unting nagbago ang anyo ng halimaw. Napanganga at namilog ang mga mata ng mag-ama nang magpalit ng anyo ang kulay puting Almayda. Dali-daling hinubad ni Mang Rolly ang suot na jacket at ibinalot sa hubad na katawan ni Aling Tere. Buhay ang kanyang ina bilang isang aswang na Almayda. Pero ngayon, muli itong magpapaalam sa kanila. Diyos ko, Tere, buhay ka. Ano nangyari sa'yo? Paano ka naging isang aswang? Patawarin ninyo ako sa mga nagawa ko. Nakapatay ako ng mga taong walang kalaban-laban. Hindi ko sinasadya. Umagos sa mga luha sa mga mata nito na nagpabulwak na rin sa dugong nanggagaling sa sugat nito sa leeg. Nay, huwag niyo po akong iiwan. Nakikiusap po ako. Umubo si Aling Tere at dumabas sa bibig nito ang malapot na dugo. Habang si Mang Rolly naman ay panayang haplos sa buhok ng asawa. Hindi sinasadya ni Tere na maging isang aswang. Kung matatandaan nyo, may sakit na siya bago pa siya kinagat ng Almayda. Talagang salot sa baryo natin ang mga halimaw na yan. Bumakas sa mukha ng matanda ang galit. Nanginginig ang mga tuhod na lumuhod si Obet para yakapin ang ina. Napahagulgul siya ng iyak dahil sa takot na mawawala na ng tuluyan sa kanila si Aling Tere. Sa dami ng dugong lumalabas sa sugat nito, alam niyang yun na rin ang huling pagkakataon na masisilayan niyang buhay ang kanyang ina. Hanggang sa pumikit na ang mga mata nito. Tere! Nay, patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko po kayo nagawang iligtas. Kahit makaligtas si Tere sa kagat ng aswang, hindi rin siya mabubuhay ng matagal dahil sa sakit niya. Kahit may hawa siya ng aswang,
nagawa pa rin niyang pumunta rito. Mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa inyo. Nakontrol niya ang kanyang sarili at nakilala pa rin niya kayo kahit isa na siyang Almayda. Hanggang sa huli niyang hininga, iniligtas niya kayo. Lalong lumakas ang sigaw ng pag-iyak ni Obet nang marinig ang mga naging sakripisyo ng kanyang ina para sa kanila. Wala talagang katumbas ang pagmamahal ng ina para sa kanilang mga anak. Niyakap ng mahigpit ni Mang Rolly ang katawan ni Aling Tere. Saka inayos ang nakabalot na jacket. Inilapag ni Mang Rolly ang dalang pana at binuhat ang walang buhay na si Aling Tere. Dinala nila ito sa gitnang kakahuyan. Tinambakan ng maraming sanga ng kahoy. Si Lolo Beboy ang nagsindi ng mga sanga para sunugin ang katawan ni Aling Tere. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang katawan ng kanyang ina. Walang kasing sakit na mawalan ng ina. Parang pinipiga ang kanyang puso sa sobrang kirot. Pasigok-sigok siyang umiiyak at bumagzik ang anyo dahil sa matinding galit. Lolo, bakit? Bakit nawala ng bisa ang agimat? Nang muli ninyong isinuot sa akin ng singsing, napatay ko po sana ang halimaw na pumatay sa aking ina. Dahil marami ka ng sugat sa katawan, sinambit mong orasyon na may kaakibat na oras ang pagbibigay lakas para sa itak. Muli siyang napahagulgol ng iyak. Nakuyom niya ang kanyang palad at nanginginig ang katawan sa pagtitimpi niya ng galit para sa aswang. Umuwi na muna tayo sa bahay ni Lolo Beboy. Kailangang magamot ang mga sugat mo. Palagi akong nasusugatan, Tay. Isa akong inutil. Namatay ang aking ina nang dahil sa kahinaan ko. Wala kang kasalanan, anak. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Talagang nakatakda pa rin na maging aswang ang iyong ina. Dahil may malubhang sakit si Tere. Ito lang ang tanging paraan para mawala ang Almayda. Ang sunugin ng kanilang katawan. Mas masakit sa akin, alam mo yan. Kung gaano ako nagsikap para madugtungan ang buhay ng nanay mo. Kahit nakaligtas pa siya sa kagat ng aswang, mamamatay pa rin siya dahil sa sakit niya sa baga. Ngayon alam ko na kung gaano kasakit ang mawala ng asawa. Pero hindi mo alam kung paano mawala ng anak. Na kahit alam mong buhay siya, ay hindi ka naman niya nakikita. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sana po nasabi ko man lang sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Matagal na panahon natin nakasama ang iyong ina. Hindi mo man lang ba nasabi sa kanya kung gaano mo siya kamahal? Kaya habang buhay pa ang iyong ina o ama, huwag kayong mahiyang magsabi kung gaano niyo sila kamahal. Dahil kapag huli na ang lahat, kahit anong gawin mo, hindi na nila maririnig ang mga iyak mo at pagsisisi. Pero naging mapagmahal ka namang anak. Naging mabuti kang bata, Obet. Pagsubok lang ito. Hindi dapat sinusukuan. Hindi nilalabanan. Matapang na hinaharap ng walang pag-aalinlangan. Mga bagay na hindi ko nagawa. Tuluyan nang naging abo ang buong katawan ni Aling Tere. Sa katuluyang tumalikod ang tatlo sa naiwang siga sa sanga ng mga kahoy. Tinahak nila ang daan papunta sa bahay ni Lolo Beboy. Saka lamang din naramdaman ni Obet ang paghapdi ng sugat niya sa dibdib at braso. Nang hihina siyang napaupo sa puno ng baitang ng hagdan. Habang si Lolo Beboy nagmamadaling kumuha ng mga katas ng bulaklak ng ilang-ilang para ipanggamot sa kanyang mga sugat. Ganon din ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Muli niyang tinitigan ang suot na singsing. Pabulong niyang binigyan ng orasyon ng agimat. Herimbeno de Mores El Purong! Lahat sila'y walang imik habang nakatingin sa labas ng bakuran ng bahay ni Lolo Beboy. Malapit nang sumikat ang liwanag ng araw bago naisipang magpahinga ni Obet. Dala ng matinding pagod at pananakit ng mga sugat, mabilis na nakatulog si Obet. Hindi na niya namalayan ang pagbuhat sa kanya ni Mang Rolly para ilipat siya sa silid ng matanda. Inabukasan,
Naramdaman ni Obed ang mahinang pagdampi ng maligamgam na tela sa mga sugat niya sa katawan hanggang sa dati niyang sugat sa balikat. Nagmulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang malungkot na mukha ng kanyang amang nakatunghay sa kanya. Akba na sana siyang babangon, pero kumirot ang sugat niya sa dibdib. Tay! Mabuti naman at gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Halos 2 araw kang natulog. Po? Normal lamang yun sa mga nasusugatan. Naubos ang lakas mo nang gumamit ka ng agimat na gawa sa ilang-ilang. Siya nga pala. Nagpunta nga pala rito yung matabang lalaking tinulungan mo. Kasamang iba pang mga kababaryo natin. Halos lahat sila ay nagtulungan para mabantayan ka. Sobra sila nagpapasalamat sa pagkakaligtas mo sa kanila. Yan ang resulta ng kabutihan laban sa kasamaan. Alam mo ba anak, David pala ang pangalan ng lalaking sumira ng ating kariton. Nagdala siya ng bago at maayos na kariton. Humingi rin siya ng patawad sa mga nagawa niya sa atin. Maging ang mga lalaking sumugod sa bahay natin para saktan ng inay mo. Ikinuwento nilang wala na raw ang iyong ina nung dumating sila at nasusunod na raw ang bahay natin. Hindi po ba't nakita nating may bahid ng dugo ang dulo ng dala nilang si Bat? Ang buong akala ko po ay pinatay nila si nanay. Muntik na po akong makagawa ng kasalanan, Tay. Mabuti na lang pala at nakinig ka sa akin. Ngayon naniniwala ka na. Kung nagpadalos-dalos ka ng desisyon, tiyak na hindi ka nila makikilala bilang isang mabuting tao. Hindi mo malilinis ang pangalan nyo. Magsasalita pa sana si Lolo Beboy nang marinig nilang may tumatawag sa labas ng bahay ng matanda. Boses yun ni Kapitan Baldo. Nagkatingin ang sumilip ang dalawa sa bintana habang si Obet ay bumaba ng kanyang higaan. Sapat na ang ilang araw niyang pahinga para mabawi niya ang kanyang lakas. Nararamdaman din niya ang epekto ng malakas na enerhiya ng agimat na nasa daliri niya dahil nawala na rin ang kirot na nararamdaman niya sa sugat. Magandang araw po sa inyo! Siya nga po pala, nagdala ako ng maraming prutas para kay Obet. Nako, nag-abala ka pa kapitan. Maraming salamat. Humihingi po ako ng pasensya sa mga nangyari. Tanggapin niyo po itong hinog na saging at mangga. Hindi po ako magtatagal. Magpapasalamat lang po ako sa pagkakaligtas sa mga kababaryo natin. Rolly, pwede ka na muli magdala sa akin ng mga mahuhuli mong mga usa at baboy mo ha? Napagkasunduan naming magdadaos ako ng isang piging para sa pagpapasalamat sa anak mo. Isa siyang bayani. Sige, tutuloy na ako ha. Hindi na hinintay ni Kapitan Baldo na makapagsalita pa si Mang Rolly at Lolo Beboy. Para itong napapaso na mabilis na umalis. Pinagmasdan ni Obet ang mga prutas na dinala sa bahay nila. Nagtataka rin siya dahil sa malikot na mga mata ni Kapitana nang ito'y tumingin sa kanya. Nang sumapit ang gabi ng pagdiriwang, bilang pasasalamat sa nagawang pagtulong ni Obet sa mga tao, buong baryong humiling sa kapitan na bigyan siya ng pambihirang pagkilala. Mayroon ding kaugalian sa baryo ng Malipo na sino mang makakapatay at makakapagligtas sa buhay ng mga kanayon laban sa mga aswang ay binibigyan ng karampatang respeto sa nagawang kadakilaan. Sasabuyan sila ng asin ng taong bayan, hindi para pagbintangan muli na sila ay aswang, kundi pagbibigay pugay dahil sa katapangang ipinamalas laban sa mga Almayda. Habang nagaganap ang pagdiriwang, napansin kaagad ni Obet ang mapulang likido sa dibdib ng damit ni Kapitan. Ganon din ang ilang mga kalalakihang may kahina-hinalang kilos. Uminit din ang kanyang suot na singsing sa daliri. Tay, hindi po maganda ang pakiramdam ko sa mga nangyayari ngayon. Umiinit po ang aking agimat. Huwag kang mag-alala anak. Kasama na ito sa mga napag-usapan ng taong bayan. Ang pagdiriwang na ito ay isang palabas lamang para mahuli na ang mabangis sa pinuno ng aswang. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tay? Habang wala kang malay, pinagkasunduan naming lahat na hulihin na ang pinuno ng mga aswang. At napatunayan ko na totoo ang aking hinala. Walang dudang si Kapitan Baldo ang aswang na madalas na nabibiktima sa ating mga kababaryo. Nakahanda ng lahat sa anumang mangyayari. Kapag lumantad sila Kapitan bilang mga halimaw, makakalaban nila ang buong baryo natin.
Meron ng mga sibat na nakatago sa kanilang tabi. Paano po kayo nakakasiguradong si Kapitan po ang aswang? Nakita mo ba yung dugo sa kanyang kaliwang dibdib? Matatandang tinamaan ko siya ng pana sa bahaging yon. Nilagyan ko yun ng lason, nagawa sa bulaklak ng ilang-ilang. Kapag nasugatan siya, hindi titigil ang pagdurugo nun. Siya yung halimaw ng malaking itim na pusa. Wala na siyang kawala sa amin. Kaya nga asin ang ginamit naming pagbibigay ng ritual sa palabas para hindi nila mahalata na sila talaga ang punteriya namin. Kaya po pala sa halip na bigas ay asin ang gagamitin. Maya-maya'y lumapit si Lolo Beboy sa kanilang upuan. Nasa harapan sila ng entablado, pinag-aaralan ng bawat galaw ng mga kapwa aswang ni Kapitan. Alam kong sa mga panahon ngayon, nagpaplano rin sila ng pag-atake. Kailangan nating maging handa. Eksakto magsisimula na ang kasiyahan nang biglang itapo ng matabang lalaki ang isang timba na puno ng dugo sa harap ni Kapitan Baldo. Sinadya niya yon para mapalabas ang pagiging halimaw nito. Ipinirada rin nila ang mga taong may malulubhang sakit. At sa isang iglap, sa tulong ng liwanag na nanggagaling sa ilaw ng mga sulo, malinaw nilang nakita ang unti-unting paghaba ng mga kuko ni Kapitan Baldo. Kahit anong pagpipigil nito, ay kusang lumabas ang pagiging aswang nito. Nakita ng mga tao kung paanong dinilaan ni Kapitana ang mga dumikit na dugo sa lupang nasa gitna ng bakuran mismo ng punong barangay. Inatake ng mga alagad nito ang mga tao. Pero naging maagap ang paglukso ni Mang Rolly at Obet para pagtatagain ng kalaban. Gamit ang mga armas, itak, sibat at pana, umalingaw-ngaw ang malalakas na sigawan ng mga tao. Hindi na sila takot ngayon dahil ang gusto nila mapuksan na ang mga alagad ni Kapitana. Hinarap ni Obet si Kapitan Baldo bilang isang mabagsik na halimaw sa anyong malaking itim na pusa. May malaking bibig na halos aabot sa batok nito. Nakangising nakahanda para umatake sa kanya. Ikinaskas pa nito ang unahang paa bilang tanda ng paghamon ng laban. Lumundag ang aswang papunta kay Obet na mabilis niyang nailagan. Isang taga sa likod nito ang kanyang pinakawalan. Muling lumiwanag ang kanyang agimat. Mabilis niya itong inikutan hanggang sa makahanap ng tiyempo. Inasinta niya ang dating may tama ng pana sa dibdib nito, kasabay ng malakas niyang pagbigkas ng orasyon. Gusmentum ubenes sardon ebinum! Buong lakas niyang ibinao ng hawak niyang itak sa dibdib nito. Kumalat ang liwanag na gumapang sa kanyang itak. Kahit siya lamang ang nakakakita, alam niyang may karagdagang epekto ang liwanag para kahit ang mga alagad nito'y masaktan. Pinagtulungan ng mga taong bayan ng nakahigang Kapitana habang umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito dahil sa nararamdamang sakit. Umihiyaw na sumugod ang taong bayan dala ang mga sibat. Ilang beses nilang pinagsasasaksak ang katawan ni Kapitan Baldo, saka nagsaboy ng asin dito. Nangisay ang pinuno ng mga aswang. Ang mga kasama nito ay wala na ring buhay na nakahandusay sa lupa. Magkakasamang sinunog nila ang mga katawan ng Almayda. Sa harap ng malaking naglalagablab na apoy, hinubad ni Obet ang singsing at inabot kay Lolo Beboy na nakatayo sa harap ng mga nasusunog na katawan ng mga halimaw. Ibinabalik ko na po ang agimat na gawa sa bulaklak ng ilang-ilang. Marami pong salamat, Lolo. Hindi ko na kailangan ng agimat na yan. Tama lamang na nasa pangangalaga mo ang singsing. Nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng aking pamilya. Naibalik na rin sa dati ang lahat. Panahon na rin po para tanggapin kitang ama ko. Patawarin mo ko, Tay, kung sinisi ko kayo sa pagkamatay ng aking ina at mga kapatid. Pati ang paglilihim ko sa lahat ng tao na kayo ang aking ama nang muntik na ako mamatay sa kamay ng halimaw na yon. Pinagsisisihan kong nagalit ako sa inyo.
Mahal na mahal ko kayo, Tay. Patawarin mo rin ako, anak. Ni minsan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Matitiis ng anak ang mga magulang. Pero mga magulang, hindi matitiis ang anak. Mahal din kita, Rolly. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Totoo po ba ang mga naririnig ko? Tunay ko pong lolo si Lolo Beboy? Oo, Apo. Hindi ka ba nagtatakang sa iyo ko ipinasa ang agimat? Sobrang ipinagmamalaki ko ang ginawa mo. Pinahanga mo ko sa ipinakita mong tapang laban sa mga halimaw. Alam mo ba, Apo? Ikaw ang naging tulay namin ng iyong ama para magkasundo kaming muli. Dahil sa pagkupkup ko sa iyo. Patawarin mo ko kung hindi ko ipinagtapat sa iyo ang katotohanan. Iginagalang ko kasi naging desisyon ng iyong ama. Matyaga ako naghintay sa tamang pagkakataon para mapatawad niya ako. Sana ganun din ang pagbibigay niyo ng pasensya sa mga taong nagkakasala sa inyo. Dala ng labis na kasiyahan ni Obet, mahigpit niyang niyakap si Lolo Beboy. Maging si Mang Rolly masaya ring niyakap ang matanda. Magmula ng araw na yun ay bumalik ang katahimikan sa baryo ng Malipo. Nawala na rin ang mga usap-usapan tungkol sa aswang na Almayda. Tunay na ang magandang pagsukli ng kabutihan sa mga taong nagkakasala ay magdudulot ng magandang samahan. Ganun din ang pagpapatawad sa mga nagkakasala. Sa tulong ng mga kababaryo nila, natapos ang lagim sa lugar nila. Isang maliwalas na araw, nakaupo si Obet sa puno ng hagdanan. O Apo, bukang malalim ang iniisip mo. Naalala ko po kasi na kung nabubuhay pa ang aking ina, siguro ay masaya na po siya sa pagbabati ninyo ni tatay. Hindi ko po talaga nahalatang mag-ama kayo. Hindi po kasi kayo nag-alala nang bigla siyang mawala. Anong hindi nag-aalala? Hindi ko lamang ipinapahalata sa iyo. Pero para na akong mababaliw sa takot. Natatanda mo bang sinabi ko sa iyo? Nang una tayo magkita sa gubat, yung umiiyak ka. Ang sabi ko, huwag kang magpapakita ng kahinaan para hindi nila magamit laban sa iyo. Paano nga po ninyo natiis? Dahil anak ko siya. Alam kong makakaya niyang lumaban sa mga halimaw. Dahil sa mga nangyari, napatawad niya ako. Kahit wala naman akong ginagawang kasalanan. Nako, lalamig ng pagkain tayo na. Ako yata yung pinag-uusapan niyo eh. Isang matamis na ngiti ang pinakaula ni Obet nang salubungin ang kanyang ama. Masaya silang pumasok sa loob ng bahay habang nagkukwentuhan ng mga nangyaring karanasan nila laban sa mga aswang na Almayda. Si Lolo Beboy ay naging isang mahusay na albularyo. Ginagamot niya kaagad ang may mga sakit para wala nang mabiktima ang mga aswang. Wakas.